Hi Mamay ko, ito po ang aking mini vlog sa science natin at sana magustuhan nyo. Tara, intro tayo. Magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Ako po si Owen ay ngayon mag-explain ako at saka magbibigay ako ng examples kung paano natin mababawasan ang mga impact ng land development, waste disposal, and construction of structures to control coastal processes. Una, paano natin mababawasan ang impact ng land development? So, Owen, ano ang land development? Ang land development ay isang process na sa pag-alter ng isang landscape to accommodate various uses such as residential and commercial uses. So, pag sabihin, ang gagawin natin sa isang land ay papalitan natin ng kanyang shape para sa ating building. So, Owen, paano natin 'to maaksiyunan? Una, ang magagawa natin simple lang, ipe-preserve natin ang mga green spaces. Hayaan natin yung mga damo diyan, mga puno at ano pa. So, ang impact dito sa nature is ise-serve 'to as a habitat sa mga hayop, tsaka mababawasan din ito ng heat sa mga halimbawa, mga init diyan. Hindi 'to gagawa ng init tsaka makakatulong din 'to makapagpalamig ng isang land, gano'n. Ano pa ba? Ano pa ba nasa isip ko? Ito, restoration and reforestation. So, ano 'to? Ito ang pagpa-plant ng mga puno, halaman, kahit anong type ng halaman diyan sa tabi lang at tsaka diyan sa pinto or sa harap ng isang building. Ang magagawa natin dito at tsaka impact nito is nag-e-enhance 'to ng biodiversity and ito ay nag-i-improve ng isang air quality at tsaka nagse-sequesters 'to ng isang carbon. Carbon pangwala. Okay, next, erosion and sediment control. Ito ay isang paggagamit ng silt fences, sediment basins, and other barriers habang nako-construct pa ang isang building para ma-prevent natin ng soil erosion at water pollution. So, ano ang impact ng erosion at saka sediment control dito sa land development? Ito ay nagbabantay sa mga waterways ng sedimentation at saka pollutants. Thus, nagpa-preserve to ng aquatic ecosystem. Yun lang sa land development. Sunod sa waste disposal. So, ano ang waste disposal? Ito yung halimbawa, pagtatapon ng basura, ganon. So, mamaya-maya papakita ko sa inyo paano ang tamang dispose ng isang basura. So, okay guys, ngayon papakita ko sa inyo paano magtapon ng basura. Ganun lang kadali. Papasok mo lang to. Pag di kasya, huwag pilitin. Oh, ganyan lang. Oops. Ah, yeah. Bye-bye, boom! Okay. This bad mistake. Laro. Nagugas ako ng mga. Okay. Guys, dapat make sure linisin nyo yung place na up to this ha. Yan. After natin to ilagay sa plastic, itali na natin siya. Square knot dapat. Kung alam niyo yun. Ganyan lang. Ready for disposal na. Tara. So, una, ano ang pwede natin gawin dito? Una, recycling programs. Ang recycling programs ay ang pag-recycle natin ng plastics. Halimbawa, yung plastics pwede natin gawing basurahan. Pwede natin gawing tubigan, hugasan lang natin. Yung mga papel, pwede natin gawing aeroplano, pang-drawing, yun. At saka, second is composting organic waste. Ang ginagawa natin dito is kumukuha tayo ng mga biodegradable na pagkain katulad ng buto ng manok, gagawin natin fertilizers para sa mga halaman, ganun lang. So, sunod is education and awareness campaigns.
Katulad ng tituro ni Ma'am Aiko ngayon, paano gumagana ang isang halaman, paano magtapon ng tama ng basura. Di ko alam kung topic ni Ma'am yun, pero just in case lang para ano. So, ano ang impact ng education at saka awareness campaigns? Ito ay tumaas ang participation rates ng mga tao sa recycling and composting programs. Ito din ay makakatulong pagpapabawas ng littering and nag-encourage din to para sa mga nag-encourage ito sa mga tao na maging responsableng consumer o tao ganon sa bagay. Yun lang. Sunod, ano pa ba? Oo nga pala. Ang pagko-construct ng structures to control coastal processes. So, paano tayo nagko-construct ng structures para ma-control natin ang mga coastal processes? Katulad ng paano natin ano ng dagat tuwing storm surge. A great example is a seawall. Ang example ng seawall is dun sa MOA or Manila Bay. Ito ay tumutulong din pagpa-reduce ng erosion at saka pwede to mag-prevent ng pagbabaha sa mga populated areas katulad ng Manila Bay. Dun sa Manila, tabi ng mga MOA, yon. Second is, hindi ko alam kung anong pronunciation to, pero isa tong groines. Itong structure na to ay perpendicular siya sa shore, extending from the beach to into the water to interrupt longshore dip and trap sand. So, ang ginagawa nito is nagme-maintain ito or nagbe-build up ng beaches by trapping a sediment of sands so it can result a down-drift erosion as they prevent sediment from naturally replenishing other areas. Medyo mabilis ata yung ano ko. Sorry. So, sana maintindihan nyo, Ma'am Aiko. Bulol po ako. Alright. Yun lang lahat ang aking explanation para sa mga ways para natin i-prevent or mitigate ang mga impact ng land development, waste disposal, constructions of structures to control coastal processes. So, Ma'am Aiko, sana na-enjoy nyo itong video ko. Sana